Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po kinalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. What is at stake here is the independence of the Senate. Kung meron mang partiality, huwag po muna natin kumbaga bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senador, pro or anti, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga no. Atin pong pag-usapan itong si John Vic Remulla at itong si Senator Cayetano sa loob ng Senado. Nagkainitan, nagkasigawan, okay? Panoorin natin video na yan. Kasi syempre, parang inaresto na nila si Senator Jinggoy at gusto lang sana na maprotektahan itong ni Senator Alan Peter Cayetano sa tamang pamamaraan itong si Senator Jinggoy. Sumisigaw itong si John Vic Remulla. Abusado na kasi. Kasi parang alam niyo naman sa last vlog ko, 'di ba? Pinipressure na itong si John Vic Remulla ngayon ng bangag. Kasi poor ang kanyang ano tawag doon? Ang kanyang rating. Alam niyo naman na hindi na dakip, hindi nakuha nila si Zaldico, hindi nila nakuha si Senator Bato. Ang dami, 'di ba? Sino pa? Ngayon sinisiguro na niya, baka pinipressure na siya ni bangag. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Okay? Kasi po, itong si Senator Estrada, kanina, mayroon na po, pinapa-aresto na raw sa Sandigang Bayan 5th Division. Alamin po natin ang buong detalye niyan. At syempre, atin pong pakikinggan ang press conference kanina ni Senator Jinggoy at tayo po'y magre-react doon. Okay? At heto, atin ring pakikinggan ang legal team ni Vice President Inday Sara Duterte na sagot sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte isinumite sa Senado because ngayon yung deadline yata ngayon no na mag-response sila doon sa articles of impeachment. Panoorin natin ang buong press conference dito sa legal team ni VP Sara headed by Attorney Powa. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad ang magpindot dyan sa subscription sa YouTube, okay? Kaya subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, okay? Ito yung buong balita patungkol kay Senator Estrada. Ano na ang detalye patungkol kay Senator Estrada? Pinaaresto na ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft. Para po sa detalye, may live express report si Camille Samonte mula sa Quezon City. Camille, anong update dito? Nailabas na nga ba yung warrant? Yes, Ruth, kinumpirma nga ni Interior Secretary John Vic Remulla na naglabas na ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay yan ang kanyang kasong plunder at graft. Nag-ugat ang kaso sa isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y illegal budget insertions at 500... halatang halata, no? Na ginagawan talaga ng kaso itong si Jinggoy. Kasi mamaya sa kanyang press conference, sa kanyang official statement, inamin ni Senator Jinggoy na inaalok siya na sumanib sa minority. Kasi kapag sumanib siya sa minority, wala siyang kaso na hindi siya kakasuhan. Ganon yung script nila. Grabe. 73 milyong pisong kickback na nakuha ni Estrada sa mga flood control project ng DPWH. Bago nito ay naghain pa ng motion si Estrada para pigilan ang paglabas ng warrant pero hindi ito kinatigan ng korte. Hiniling din niya na ipabasura ang mga kaso laban sa kanya pero wala pang desisyon ang korte sa mosyong ito. Sa isang pahayag, hinimok ni Senator Estrada ang korte na ikonsidera ang mga mosyong inihain niya sa gitna na nakaambang paglabas nga nitong warrant of arrest. Pero ngayong hapon ay nailabas na nga itong warrant of bigujan si Senator Estrada. Hiniling din ni Estrada sa kanyang motion na muling paimbestigahan yung isinampang kaso sa kanya. Nitong Biyernes lang daw sila nakatanggap ng kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng kanyang kasong plunder. Ayon pa sa senador, nararapat lang daw na mapagbigyan siya ng pagkakataong gamitin ang legal na remedyo bago umaksyon ang korte sa kanyang kaso. Nilinaw naman ni Senator Estrada na hindi niya iniiwasan ang pananagutan kundi ginagamit niya lang ang karapatan para maihiyag ang kanyang panig. Handa raw ang senador na harapin ang kaso at patunayang wala umanong katotohanan ang mga alegasyon sa kanya.
Ruth, sa mga oras na ito ay naghihintay pa rin tayo dito sa Sandigan Bayan 5th Division kung ano yung magiging desisyon ng mga mahisrado kung saan ba dadalhin si Jinggoy at saan siya ikukulong. Ruth. Kamil, may info ba kayo dyan katulad halimbawa ng isang linggo, di ba, na pumunta dyan si Senator Jinggoy, may makikita ba ganyan or may pasabi ba? Ruth, sa mga oras na ito ay naka-standby tayo. Inaabangan nga natin kung kinakailangan ba na pumunta pa rito ni Senator Jinggoy. Kasi Ruth, if you will remember last week, kaya nagpunta rito si Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan 2nd Division ay para magbayad ng kanyang piyansa. Dahil yung kaso niyang graft sa 2nd Division ay available naman yan. Pero dito nga sa kanyang kaso nga plunder dahil nga non-available ito, Mantakin nyo, dalawang kaso yan. Buti yung isa available. ay medyo magiging iba yung adjustment tungkol dyan. So, yan pa yung hinihintay natin na confirmation kung needed pa ba na pumunta rito sa 5th Division si Senator Jinggoy Estrada. Ruth. Or just in case, Kamil, yung kung sakaling sumurrender, di ba, pwede ring option yun pag ganun. Kaya lang nga sinabi mo, hindi alam kung saan, if ever, i-detain, ano? Oo, Ruth, matatandaan mo rin nung isang linggo, sinabi na rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na binigyan nga niya ng dalawang option itong si Senator Estrada. It's either magsusurrender siya o aarestuhin siya. So, base dun sa kanilang pag-uusap ay sinabi raw ng Senado na pag-iisipan niya pa yan. So, Mantakin nyo ha, itong si Senator Jinggoy Estrada, todo ang kanyang suporta noong panahon ng BBM Sara. Suportado niya yung BBM Sara dati. Pero ngayon, look at what Bongbong Marcos did to him. 'Di ba? So, yan si BBM talaga, traidor yan. Traidor yan si BBM. Kaya yan si John Vic at si Boying. Ewan ko na lang. One of these days, yung mga kaalyado ni BBM, matatrahidor rin yan. Ang dami nang natrahidor niyan. Si Vic Rodriguez, trinahidor. Si BP Sara, trinahidor. Si Tatay Digong, trinahidor. Ang dami na. ngayon, yan yung hinihintay din natin at patuloy din tayong humihingi ng komento mula sa kanyang mga abogado dahil may mga pending pa nga na motion pero dahil naglabas na nga itong 5th Division ng warrant of arrest ay bigo siya dun sa naunang motion pero meron pa siyang motion to quash, yung pinababasura yung kanyang kaso. So yan yung mga hihintayin natin na development sa ngayon. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Ako, kawawa si Jinggoy kasi, nakulong na siya. 'Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Mataas-taas rin yun, 'di ba? Ngayon kulong siya ulit. Another kaso na naman. Hindi ko sinabing guilty siya kasi naabsuelto naman yung ibang kaso niya. Duda ako kasi vulnerable siya eh. Dati na siyang may kaso so iisipin talaga ng tao. Kita ko doon sa comment section, tama lang yan. Pangatlo na niyang kurap yan. Yung hindi nagbabasa at hindi nagre-research. Kawawa talaga si Jinggoy. Yung mga ordinaryong Pilipino talaga sasabihin na tama lang yan si Jinggoy, pangatlo na yan. Research rin kayo minsan. Ito lang yung mas advice ko sa inyo ha. Huwag nyo munang husgahan ang isang tao na hindi man lang nyo ni-research ang ano talagang nangyari. Pati dito. Diba? Alam naman natin, laro ito sa politika, itong resulta na ito. Diba? Huwag tayong mapanghusga. Yun lang. Kung sasabihin doon, mapanghusga ka rin naman ni BBM. Siyempre, ang taas na ng panahon nating ibinigay kay BBM, dapat na talaga nating husgahan kasi ang dami ng binudol niya. Binudol na niya ang taong bayan at pati ang kanyang mga kaalyado, binudol niya na rin. Ang dami niya ng kasinungalingan na sinabi na hindi naman niya tinupad. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. Ito, panoorin natin ang full press conference, full statement ni Senator Jinggoy. Forward natin. The warrant of arrest issued. Yan. Quiet, guys. Quiet, please. Magandang hapon sa inyo lahat. I am already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. At dahil dyan, kahit makulong ka, Senator Jinggoy, pero mas pinili mo pa rin ang majority. Meron kang isang palakpak sa taong bayan. Sa totoo lang, Senator Jinggoy, nakakabilib yung ginawa mo. You are so brave na kahit nakasalalay po ang buhay mo, ay talagang pinili mo yung prinsipyo mo. Okay? Kagaya ng ginawa ni Senator Bato. Alam mo na makukulong ka kung hindi ka sasanib sa minority pero mas pinili mo pa rin ang majority. Saludong-saludo po sa inyo, sir, ang taong bayan. Tandaan nyo yan.
Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of? Di ba? Malinaw yung in-explain niya. Pero kasi utos ng bangag eh. So gagawin talaga nilang lahat. Or the mastermind of the supposed scheme. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? Ayan. Lumapit ka agad si John Vic. Atat na atat. Napipressure na ba, sir? Napipressure na ba? Ayan. Yun na lang. Yun ang final sa video. So, ayan. Kusang sumuko itong si Senator John Vic sa CIDG. Tingnan lang natin kung saan siya ikukulong and what will happen next. Okay? Dito naman, atin pong panuurin itong legal team ni Vice President Inday Sara Duterte sagot sa impeachment. Okay? Ito po, panoorin natin. We have the defense team. I just wanted to introduce the team. Beside me is Attorney Mark Binluan. Ito rin po si Attorney Carlo Joaquin Narbasa, Attorney David Dola, Attorney Linton Well, and Attorney Carol Arceo. So, we just wanted to officially state that the Vice President... Ito, mga magagaling na mga lawyers ito ni VP Sara. Handang-handa na ito. Talagang sunog itong mga prosecutors na ito, sina Dilima. Sunog ito. Magaling itong mga taong ito eh. Mga magagaling ito. Counsel has filed her answer just a few minutes ago before the Senate, sitting as an impeachment court. Basically, this is without prejudice, of course, to the pending Supreme Court petition that we filed. And malamang ang tanong nyo is, ano yung laman ng answer? So,
I can only talk about it in broad strokes. We don't want to discuss the details, no? But the answer sets forth basically the defenses of the Vice President, as well as, of course, yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo, sa mga networks lalo na, hindi po muna kami magpapaunlak ng mga interviews until such time as pre-trial or trial begins. No? Kasi we also want to respect the Senate, and according to the rules, the impeachment rules of the Senate, in fact, under paragraph 18, pinagbabawalan po ang mga parties na to discuss yung merits ng kaso publicly. So kami naman po, susunod lang po kami, at magpapaunlak naman po kami lalo na sa trial. In fact, si Attorney Binluan and si Attorney Narbasa will be helping me with spokesperson duties para po lahat mapagbigyan. At from day to day, magpapaunlak naman kami ng interview para po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga nagaganap sa bawat araw-araw ng trial. But sa ngayon po, talagang, I guess, pasensya na po talaga, hindi muna kami magpapa-interview, no? Whether it be print or sa networks. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron kayong mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin. Susubukan namin sagutin. Sasala po si Vice President Sara? Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team. Nang sa ganun, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. At hindi po pag-aahalin po na sagot dito sa Senate impeachment or ano naging role ng Vice President? Tinutukan po ba niya bawat sagot dito kasama kayo ng discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer naman, kami naman po ay mga abogado lamang. No? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So, I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po. Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, hindi po mapapapagin ng answer ay kasi hindi napapasako po kayo ang behalf ng Vice President. Well, that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan. Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Sir, pwede mo naman yung summary mo? Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings. Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang. Tapos, grabe ang kanilang rehearsal, itong mga prosecutors. Pero yung kanilang reklamo, yung articles of impeachment, wala namang naka-attach na mga ebidensya. Nakakatawa nga eh. Nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin yung bawat article. Yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo ng material at makita niyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities, yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues.
Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa akin. Oh, well, Believe talaga ako dito sa mga legal team at legal team ni VP Sara at pati si VP Sara. Nakakabilib sila kasi they handle this one very professionally. Walang halong kadramahan. Di ba? Walang drama-drama. Documents, dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes, no? Mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But baka kasi magulat kayo, medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Ito yung maleta, attorney, documents lahat. Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin, no, yung ating answer. Yes, that's one of the prayers, no, sa answer namin na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan ay hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice. Correct. And after we have gathered answers. So, to us, this goes... Yun ang isa sa nakakatawa doon sa House Committee on Justice. Itong mga ebidensya na ito, nalikha lang nung panahon ng hearing. Ano ba yan? Di ba? Ito syempre, ikaw bago kayo mag-hearing doon sa House of Representatives sa Committee on Justice, dapat nakalatag na lahat yun. Bakit dapat nating mag-decide na i-impeach ba si VP Sara o hindi basing on the evidence? Nangyari, doon pa... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman